past few years, sobrang laking bagay na naalagaan ko at naalagaan ng mga taong nasa paligid ko yung mental health. So, yung follow-up ko po is, how did it reflect in your book, yung mga past experiences mo? It reflects in a way na yung may kaliit dito, ang daming pinapakialaman, di ba? Kahit langgam, tinatanong niya naman, ikaw langgam, ano liit mo? Kasi, parang yung past experiences ko, may mga na-experience ako na dahil ang daming nababato sa akin, dahil ang daming nangyayari sa akin masama, gusto kong maghanap ng karamay. Gusto kong maghanap ng, ano itong bulaklak na to, ano ba problema mo? Parang gusto mo humanap ng, hindi lang ikaw yung miserable sa mundo. Kumbaga, and nalagay ko siya sa libro na to kasi may mga panahon na ganun tayo. Hindi lang ako, sana, hindi lang naman ako yun, di ba? Na parang pag may nangyayari sa atin na masama, gusto nating humanap ng karamay. Kasi gusto mo maisip na hindi ka nag-iisa. Kaya din siguro nilagay ko din yun sa libro na to para din maintindihan ng mga taong nasa lowest point ngayon na hindi sila mag-isa. So this is my last question. So bilang mahilig ka magsulat since nung bata ka, meron ka bang favorite book and author at bakit? Nung bata ako, actually, to be honest, wala po. Meron po ako mga nababasa, yun binibili po sa labas ng school. Yung mga ang alamat ng pineapple, ang alamat ng ganyan, ganun po yung mga binabasa ko. And isa din po yun sa naging reminder ko ngayon na nasusulat ako na pagbata ka, yung mga ganung storya. It's just fun. Fun siyang basahin. Na lagi ka nag-focus sa illustration, sa kung anong nakasulat or nakapaint dun sa libro. Tapos, pinya, ganun lang yun. Pero pag tumanda ka, pag naalala mo na may nabasa kang ganun, maaalala mo na, ay, ito pala yung ibig sabihin ng alamat ng pinya. Ito pala yung ibig sabihin ng alamat ng anay. Kumbaga, kahit na bata ka pa, pag nabasa mo siya, pag tumanda ka, nagkaroon siya ng meaning sa'yo, maaalala mo. Thank you so much. Thank you you so much for the lovely question. I think we can all agree na tama yung sinabi mo, no? Depende sa kung nasan ka sa buhay, dun ka makarelate sa kwento niya, of course. So sorry, we have another question, please? Yeah, hello. Ayun. Hello, Mika. Good evening. Kailan mo to simulang nasulat? And nagkaroon ba ng revision? Kasi syempre nagbago yung buhay mo ngayon. Nagkaroon ba ng revision bago ito ilabas? Sa totoo lang po, before, patulad po na sinabi ko ulit kanina, natagal na po ako nagsusulat talaga. So minsan nagpipik-pik na lang po ako. Pero nang talaga pong nag-decide kami ng management na Kuya John, Ate Kat, gusto ko na po talagang ilabas yung mga libro ko. Gusto ko na po talaga maglabas ng libro. Pero sobrang iba po ng kwento nung una. So ngayon po, nung lumabas ako ng bahay na Kuya, mas may knowledge na po. Kasi po sa loob ng bahay, may mga time po doon na wala kayong ginagawa. Makakapag-isip ka po talaga. So yung mga libro po na nasulat ko before, minsan po, na pagbubulay-bulayan po ng utak ko na parang gusto kong ganito na lang pala yung mangyari sa libro. Parang gano'n na lang po. Pinaka na-finalize po namin yung libro, last month lang po. Last month lang po talaga. And then up to, kahit po last week po ata, meron pa rin po kami mga revisions eh. Kasi po, lagi pong may idea na, ay, baka pangit yung word na to, baka may mas maisip pa tayo na mas magandang salita para sa bata. And kung maalala ko, yung Firefly is a children's book na naging movie. Ikaw ba na-envision mo na itong Lipad is magiging movie soon? Ako po, sa totoo lang, lahat po ng pwede ma-envision para sa librong to na i-envision ko po. Kasi po ayoko po siyang limitahan sa pagiging libro lang. I congratulate mo na sa pagkilala mo rito sa amin kay Mahika. Lately, pinakilala mo rin sa amin sa Thursday, di ba? Social media mo. Opo. Yan. Siyempre, tinatanong, di ba, sino naman yung susunod mong ipakilala? Kumbaga, this time... So, bawal po talaga magsulat. Pero meron po ako laging imagination. Tulad po nung kanina, pag po wala kang ginagawa sa bahay ni Kuya, talagang para ka talaga mababaliw. Wala kang ibang magagawa kundi mag-isip. Siguro para naisip ko na nga po yung future ko dun eh. So even po libro, nakakaisip din po ako. Even lyrics po ng mga kanta, nakakaisip din po ako. Saka, naalala namin parang dun sa social media mo, sinabi mong you have vision,
board, Yes. di ba? Isa rin ba to sa vision board mo? Actually, hindi po. Glory to God. Napakabuti ng Panginoon. Kasi kahit hindi ko po ito nasali sa vision board ko, binigay niya. Kasi po, inuuna ko po yung career, ay, yung pagkakakilala po sa akin ng mga tao na umayos. Kasi sabi ko nga po, bago ko ilabas yung libro, kailangan maayos muna akong tao para sa tingin ng mga iba. So, inuuna ko po yung nilagay sa vision board ko. Hindi ko alam na may bonus si Lord. We're just curious dun sa vision board mo. Siguro parang malapit na matapos yung 2025. Marami pa bang hindi natutupad doon? At may, kumbaga, may pwede ka bang i-share sa amin kahit isa o dalawa na pwede mong magawa this year dun sa vision board mo na yan? Yung vision board ko po, napakasimple ng 2025. Ang hindi ko na lang po siguro nagagawa doon is yung shiny hair and clear skin. Kasi na nasa loob ako ng bahay ni Kuya, nag-break out ako. At yung hair ko, hindi pa humahaba talaga. Extensions na po to. Yun na lang po ang hindi nagagawa sa vision board. Sorry po, pero yun na lang po talaga. The rest, nandun na po, nandito na po. Thank you, Lord. Last na lang ang may part. Tanungin ko lang, dun sa mga nakasama mo sa loob ng bahay ni Kuya, sino yung gustong-gusto mong unang bigyan itong libro mo na to at bakit? Lahat sila. Pero pinakauna, shucks, baka may magtampo. Siyempre, si Brent po una kong bibigyan talaga. Bukod sa siya po yung duo ko, isa din po siya sa mga unang nakabasa ng librong to. Hindi ko pa po siya nilalabas na basa niya na, and pinapakita ko po sa kanyang illustration po. Lagi ko sinasabi, tingnan mo, cute ba? Aesthetic ba? Ito yung illustration, ganyan-ganyan. Sabi ko, di ba masyadong yung kwento? Lagi ko. So siya po yung siguro una ko din. Anong comment niya? Sabi niya, alam niya naman po yan. Sabi niya, bro, ang ganda! Aesthetic! Pero sobrang supportive po niya sa libro na to. Pero congratulations. Sigurado maraming matutuwang bata pag binasa itong libro na to. Congratulations, Mika. Thank you. Go ahead, sir. Hello, magandang gabi, Mika. Robert from the Manila Hindi Bulletin. po, sir. My first question, may rituals ka ba na ginagawa? Like, if you're writing a book, like kailangan tahimik or dapat 12 midnight and so on and so forth? Before po, nung bata ako, since ang bata ko po nagsusulat na ako ng kung ano-ano. Pag po may naisip ako, nag-click sa utak ko, kaya po lagi ako may notebook. Ay, before, may kwento po ako. Sorry po. Minsan po, sa school, pag na-school po ako, lagi akong umuuwi ng may sulat sa kamay. Kasi pag meron po ako na-imagine, kesyo, lyrics ng kanta, story, or imagination ko lang na ayaw ko makalimutan at gusto kong isulat, sinusulat ko muna po sa kamay ko para maalala ko talaga. Kasi para po pagka-uwi ko, makikita ko siya bago maghugas. Masusulat ko po talaga sa notebook ko. Okay. And then, pinost mo sa social media yung car mo, no? Ano yan? Regalo mo sarili for your achievements sa BBB? Actually, kasama po siya sa vision board ko. Pangarap ko po talaga siya ngayong taon. Pero actually po, nung lumabas na po ako ng bahay ni Kuya, nung naging busy na po, sabi ko, kailangan ko pa ba? Kasi hindi naman po ako big sa cars. Kahit na sinasabi ko po na parang it's too much na if gagastos ako ng malaki para sa sasakyan. Pero yung management ko po, sila din po yung nag-recommend sa akin na kailangan mo din naman. Kailangan mo ng sasakyan para pagka, for example, may shoot, ganyan, nakakapagpahinga ka. And totoo naman po, nung dumating po siya, nung nabili po namin siya, sobrang saya. It's a different kind of joy. Para po ma-resonate ko po siya, mabigyan ko po siya ng reason kung bakit ko siya binili. Sinasabi ko na lang po sa sarili ko, reward mo na yan, Sile. Okay, last question. Ang dami mong endorsements, no? And then, but your parents are abroad, tama ba? Yes po. So how are you dealing with your finances? Like, who's taking care of finances? Like, dahil malayo sila eh. Ako po, yung parents ko po, ever since po, hindi po talaga sila nakikialam sa finances ko. Pero, ginaguide po nila ako. Like, simula po bata ako, nagtatrabaho na po ako eh. Nag-triple job po ako habang nag-aaral sa ibang bansa. Uso naman po kasi yun doon. Pero, kahit po nung time po na yun, for example po, magbibigay po ako sa parents ko, sila po yung nagagalit pa nagbibigay ako eh. So kahit even now, gusto ko magbigay sa kanila. Gusto ko silang patigilin sa pagtatrabaho, pero hindi po, ayaw po talaga nila. Like sila mismo yung nagsasabi na,
ang gusto lang po nila sa akin, ayusin ko yung future ko, alagaan ko yung pera ko para sa future ko. Hindi ko daw po sila kailangan isipin. Yun po, lagi po nila akong inaalalayan sa paggamit ng tama sa pera, pero hindi po sila nangingialam po. So, sino pupunta sa abroad, ikaw or silang pupunta dito sa Christmas or what are the plans? Lagi po silang umuwi sa Pilipinas for Christmas po. Not just for me, para din po sa lola ko, para din po sa pamilya pa po namin na natira dito sa Pilipinas. Minsan po umuwi din po ako doon pag Christmas, pero mas madalas po na mas gusto nilang umuwi. Congratulations, Mika. Thank you po. Thank you so much. And then I think we have a question at the back. And then we have the lovely Jan Enriquez. Please wave. Thank you so much. Kuya Jan, thank you. By the way, these two, Kat and Jan, of course,